meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang, and we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. And our guest for today, medyo excited tayo dahil na-miss natin siya for the past 3 years. First kapihan niya mula na magbalik sa Senado under 20th Congress. He is now the new Senate President pro tempore, the new Blue Ribbon Committee Chairman, and known for closely scrutinizing the annual budget. Siya yung tagapagbantay na ating pambansang budget. Let us all welcome Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson. Hi sir, good morning. Good morning Sally, morning Mare, morning sa inyo lahat. Good to be back and see old and new faces. Marami ng bago, sir. Marami ring medyo old. Ayan, sir, yung mga old nandun. Sir, sir, do you have any opening statement o simula na ho ng Q&A? Okay. Sir, as the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, how will you start or continue the investigation on the anomalous flood control projects? At ano na po yung mga preparations ninyo? Where the old chairperson left off, doon kami magsisimula. No? Pero sa ngayon, humingi ako ng extension na 2 araw. Kasi nga, napansin ng mga staff na walang markings yung mga ebidensya. Sayang naman kasi ang direction ko kasi, sa amin, in aid of legislation. Pero beyond that, gusto ko, kung ano yung makakalap na ebidensya, agad-agad ipadala doon sa independent commission no, na yet to be constituted. And katunayan, kagabi, nag-uusap kami ni Mayor Magalong kasi virtually, kasama na siya doon sa commission in whatever capacity. At ni Secretary Vince Dizon, no, I gave them, and also with to the Ombudsman, kasi nandito siya kahapon, yung acting ombudsman na Vargas, dahil siyempre legislation, may mga concerns siya pinapalo up. So nung nabanggit ko sa kanya, binigyan namin siya ng USB. Yung lahat ng contents noong mga pieces of evidence, documentary and whatever, na nabanggit ko sa aking 2 privilege speeches. Dahil alam nyo, bisita ko rin nung nakarang araw, nung isang araw pa, yung Anti-Money Laundering Council. Kasi meron din silang pinopurso na legislation. Napag-alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts unless merong formal complaint na na-file. So, knowing that and upon learning that, sinabihan ko si Secretary Vince Dizon na kung pwedeng madaliin yung pagpapile ng complaint, at the very least complaint, not necessarily information na ipapile sa korte, kundi complaint lang, para yung AMLAC can proceed na mag-freeze na kagad ng mga accounts ng mga individuals concerned. So do you think may enough na ho na mga evidence para makasuhan yung mga dapat kasuhan, sir? Yung nakalap naming evidence, open and shut cases, and I enumerated, di ba, nung Tuesday.
yung mga pwedeng kasong isampa laban sa kanila. Yeah, malversation, true falsification, and mind you, pag yun ang i-final, ang threshold noon is 8.8 million. Pagka more than 8.8 million pesos, no bail yun. Kasi reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years ang hatol. So yun ang pwedeng i-file kagad sa DOJ. Ano? And yung 6713 at saka 3019, yung anti-graft or yung code of conduct, pati anti-graft, pwedeng isampa sa ombudsman. And as we speak, no, si Secretary Vince Dizon, mabilis. Kasi kagabi lang kami nagkausap, kahapon actually, dahil sabi ko, pakuha mo na rito yung mga kailangan yung dokumento na para makapag-file ng complaint. Ano lang to, cover letter lang ang kailangan nito kasi nakakompile na lahat. At kanina, napakabilis ng umaksyon. At sabi ko, agad-agad, after ma-receive yung inyong copy ng complaint sa ombudsman o sa DOJ, mag-request na kayo ng pag-freeze ng account sa AMLAC. At HDO din, sir? Sa tingin ko, mangyayari yan within the day. Sorry. Oh. So sir, considering yung mga na-provide nyo ng mga documentary evidence, sino po yung mga una na makakasuhan ni na Secretary Vince Dizon? Yung sa second privilege speech, maliwanag yon, yung 5 BGC Boys. Mga signatories, no? Alcantara, Hernandez, Dumasig, JP De Guzman, JP Mendoza ba yan? Anyway, kumpisa ako kasi may mga aliases pati yung mga San Diego, pati yung mga kontratistang na-identify, yung Sims at saka yung IM, tsaka Wawaw. No? Sa first privilege speech, ganun din, may mga na-identify doon. And hindi naman ito yung parang hearsay, kundi mahilig kasi ako sa resibo Kapag gumalaw kami ng mga staff, sinisigurado namin na may kasamang resibo at pwede magamit sa pagpapile ng kaso. Hindi lamang sa pagpapile ng kaso, pwede magamit all the way sa prosecution hanggang sa conviction. So yung sir makakasuhan na, yun yung may pinaka-mabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct. Yung malinaw na malinaw. Yung pagpasok lang sa casino, meron na yon yung PD 1869, di ba? As amended. At yun, pwedeng itawid doon sa RA 6713. Pagkatapos yung malversation nga, yung using fictitious name or concealing true name, Article 178 ng Revised Penal Code. Meron ding karampatang parusa yon. And of course, yung paggamit ng mga ng fake na driver's license, yung umaksyon na rin yung LTO. No? Pero sir, kahit na sila yung makasuhan na, ipapatawag pa rin sila sa Senate hearing? Doon Yes, definitely. Lalo na, sina Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC Boys, papatawag namin yon. Sir, before RG, so sir, yung bang nasimulang direction ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, yun din ang susundan nyo na direction o magbabago kayo ng direction? Hindi, yun din ang, kasi yun naman, in aid of legislation, tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman accountability of public officials. No? So, yun pa rin ang direction, wala mababago. Yun lamang, siguro, kung ano yung matutuklasan pang panibago, ihahalo namin yun. Sasama. At magkakaroon pa ba, ma'am, part 3, yung inyong privilege speech, sir, o wala na? Depende. Ganun pa rin ang sagot. Depende. Kung mayroong mga bago, hindi yung uulitin lamang, similar or the same, yung mga flood control na ghost, ano na yun tapos na tayo doon. Kasi case studies lang naman yung ating ipinakikita. Parang pakita natin, ito ba'y microcosm noong nangyayari sa buong Pilipinas? It seems so, no? Dahil kanina lang, mayroong nagre-report na yung sa ibang bahagi ng Kapuluan, ganun din, mga ghost projects. Pero yon i-compile na lamang, pero hindi na para ihayag pa sa privilege speech kasi baka maumay na kayo. Kasi nga ang tanong ng iba, wala ba sa Mindanao, wala ba sa Bicol region, wala ba sa Visayas, na-focus lang daw sa Luzon? Actually meron, kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na Ganun din Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakauma yon? Tama na yung nakita natin na talamak yung pag-violate o paggamit ng kabanang bayan. Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents
first on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We'll always be guided by evidence. Ano? Kilala nyo naman ako, RJ. Ano? Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, no? Whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office, at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makokonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang, and we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na award na, out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na iisang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung 2 tao, no? So titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan,
posible na ganun din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. 'Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. No? Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan. Ika nga, kung ganun din ang pattern. Po ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, hindi, makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na na. natin burado na yan. Sir, ipapatawag nyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. But yung Finance at least? Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance share nung Tingnan panahon muna nila? natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman, sabi nitong si ganito. Hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh.